No, I'm not. Okay, now I'm heard. Okay. Hello, good morning po sa inyo lahat. Uh, Usually it's not me. Si Brother Jun nasa biyahe. So, nautusan po akong to do this and now I'm here. I'm available. So yun, good morning po sa inyo lahat. Welcome to our daily almusalmo. This is this is the first. These are our morning prayers. These are our morning reflections to today's psalm. Um, and we'd like to invite you, to place ourselves in the most holy presence of our Lord as we do all of this, no? As we reflect on today's psalm, may everyone, well, I pray that everyone is here to have a productive morning, no? Both for the soul and both for yung physical and mental health natin. Okay, so bago po tayo magsimula, ipagpakilala po kayo, si Shet first. Good morning. Nakamute po kayo si Shet. Ayan, good morning po sa inyo lahat. Ganon din po kay Kyle, kay Pinky. At ngayon nga sa bago nating siya po yung bago nating member, si Pinky po ang pangalan niya. Good morning sa'yo, Pinky. Good morning. Ako na? Yes po. Ako po si Pinky Tamura. Biology ko po. Good morning. Makakit po ako, hindi lahat. Arigato po, arigato. Okay, isa po nating kasama. Magbati po kayo. Nakamute po kayo, sis. Kalit ka dyan. Ayan, blessed Wednesday po sa ating lahat. Maraming salamat po ulit sa inyo. Eto, good morning kay Sister Shem, Sister Pinky. Sa inyo pong lahat, isang oras po tayo ulit manood at makinig ng ating almusal mo. Yun lang po. Thank you. So, magpakilala po kayo. Ano po yung pangalan niyo para makilala tayo ng viewers natin? Ako po si Jackie Kanaya. Sis Jackie. Okay. Yes. Okay, sige. So salamat po, no? Ayun. I'm excited to be here. It's been a long time since I've done yung almusalmo. So yun, since nagpakilala na pong lahat, let's start with a prayer. Sige, ako na mag-pray. I got it. Okay, let us all remember and believe that we are in the most holy presence of our Lord. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you, no? We thank you for waking us up today. We thank you for another day, Lord, for another chance to be more like you. We are only here today alive because of you. And there's no other reason. There's no other reason why we are alive today. And it's all because of you. And it's all to glorify you, Lord. Lord, tulungan niyo po kami today. But we ask you to grant us your Holy Spirit that we may have open minds, Lord, so that we may hear what you want to tell us this morning. And may you also grant the viewers the Holy Spirit that they are able to fully listen and to process what you want us to hear today. Lord, we pray for everyone that's affected by yung typhoon that had just passed. It is through you that we are able to recover and we are able to sustain ourselves. So we offer today, we offer ourselves to you as your most holy sons and daughters of God. Use us to evangelize, to really spread your word so that everyone may know who you are. All these things we ask in the name of Jesus, who's united with the Holy Spirit and the Father, one God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, Amen. the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. So, I think babasahin po ni Sis She yung psalm in English. Tama po Meron ba? lang ako. Meron akong English, Jack. I can read it in English. Tagalog lang.
Sige, I'll read it Wala in akong English and then who's reading it in Tagalog po? kay Jackie. Ako na lang. Okay, sige. Hmm. Ako na muna. I'll read it in English. So, sorry. Our psalm for today is taken from the book of Psalms 82. Defend the lowly and the fatherless. Render justice to the afflicted and the destitute. Rescue the lowly and the poor. From the hand of the wicked, deliver them. I said, You our gods, you are gods, all of you sons of the Most High. Yet like men you shall die, and fall like any prince. The word of the Lord. Thanks be to God. Pray to God. Sis Jackie? Yes. Yes, you may read the Psalm psalm. 81, 3 to 4 and 6 and 7. Mhm. Magbangon ka, buong Diyos, upang tanan ay masakop. Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila. At huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulungay ang mahina at mahirap. Sa kamay ng masama, sila'y dapat na iligtas. Ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. Ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. Ang kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. Sisha, you wanna go first? Because biglaan lang po ako dito. Hindi po ako prepared. I'll go after. Okay. Sige. Good morning po ulit sa inyong lahat. Pagpasensyahan nyo na kasi wala po ang ating head servant. Nasa biyahe po ngayon papuntang Tagaytay. So, salamat din para kay Kyle kasi nandito siya dahil bigyan tayo ng magandang live stream ngayong araw na to. A blessed Wednesday po sa inyong lahat. At ganun din po, nagkaroon ng pagkakataon na nadagdagan po kami na nandito po ngayon na si Pinky Tamura. Siya po ang magiging bago naming kasama sa araw ng Wednesday tuwing darating ng Wednesday. Yun nga po, wala po akong masyadong mag-share lang po kung yung mga nangyari ng mga nakaraan kasi alam naman po ninyo ng last Wednesday na hindi po ako nakasali sa dahil naging busy nga po sa kahanap ng venue namin. Sa masamang palad po, may nakuha mo naman po talaga kaming venue. Kaya lang nakakaano po doon, kahanap po namin yung dati naming pinipwestuhan, yun nga, hindi namin nakuha yung slot na yun dahil may nauna sa amin. At so pumunta po kami sa pangalawang, yung second option namin. Sumama si Jackie, yun nga, na kinukwento niya, sana nakuha namin. Kaya lang yung bumalik po ako sa masamang palad, ganun pa rin talaga. Talagang hindi pa rin nakuha yung slot na na yung una kung kinuha namin, na nagtataka rin si Brother John na alam niyo nang mahirap na kunin yung slot, bakit hindi niyo pa kinagat? Ngayon hindi ko rin po maintindihan yung sarili ko kung bakit hindi ko pa kinuha yung slot na yon at hindi ako nag-sign up para kunin yung slot na yon. Kaya lang po, pagbalik ko wala na nga yung slot. Tapos sumasakit na po yung ulo ko. Sabi ko nandun ako sa yung isa pang option na last option na lang talaga. Na wala na po talaga akong magagawa kundi kausapin talaga yung pari dito sa Gifu. So no choice, sabi kong ganon. Nangingi po ako ng tulong sa isa po naming kaibigan, yun nga po kay Sister Ethel. Dahil alam po namin siya yung pinakamalakas sa pare. Tapos sabi ko tulungan mo naman kami yung araw po na ng Wednesday, ng araw din po na yon, yung Wednesday na yon. Sinamahan niya ako 3 o'clock papuntang simbahan. Kinausap po namin si Father. Yung una, hindi pa po siya pumapayag. Bali, parang nasa 30-40 pa. Sabi niya kasi baka may gumamit ng simbahan, etc. Iko-confirm ko muna, kaya hindi mo na siya maka-oo. But,
Still hoping po talaga ako ng araw na yun na alam ko po na siguro may mga kadahilanan kung bakit hindi namin nakuha yung yung slot na yun. Bigla na lang po talaga pumasok din sa isip ko na siguro ito talaga yung gusto ni Lord na maipasok na yung community natin sa simbahan. So, yun nga po, masayang-masaya ako kahapon, nakausap ni Brother June at bumalik po ulit ako. Sa totoo lang, halos araw-araw ko pinupuntahan yung at nagsisimba talaga ako ng umaga para po, hindi lang dahil mapapayag at na si Father na maipasok po yung community na natin sa simbahan. Tapos po yung kahapon, praise God, nakipag-comment na si Father talaga at nakausap niya si Brother June. Tapos tinawagan ko si Brother June na magpasalamat siya. Nakausap niya si Father Joey. Tapos yun po. Nakakatuwa po kasi yung pag-oo ni Father, kahapon po talaga yung 100% na umuo na siya. Kaya yun po, yung prayer meeting natin ng December, gaganapin po talaga sa Ugaki Church. Kaya siguro naisip ko lang po talaga na siguro talaga may dahilan si Lord kung bakit hindi sa atin binibigay yung mga slot na hindi ko pa alam kung nagkataon ba to o talagang siguro, hindi siguro. May talagang plano ni Lord na na doon na tayo makapag-prayer meeting dahil po ngayon December pa lang yung nakaplano sa atin. Pero yun nga, sinabi po ni Father Joey na titignan niya muna kung ano yung, siyempre, simbahan po ito, kung ano talaga yung teaching ni Brother June at na siyempre siguro gusto niya manigurado or kung talagang kung ano yung teaching na kasi siyempre simbahan na nga po yung kung saan gaganapin yung prayer meeting natin. Tapos yun po, sa pinagdadasal ko po at pagdasal po natin, hindi lang po itong December na to gaganapin yung prayer meeting natin. Bagkos talagang doon na tayo every time na meron tayong prayer meet gawain, doon na po mangyari yung gawain natin sa loob na ng simbahan. At ipahiram na po sa atin ng Ugaki Church yung gawain natin at doon po tayo yun lang po yung mga yung mga magagandang balita na mai-share ko po this time. Thank you. Wait, so bale yung gawain niyo po dyan sa Japan, doon na gagawin sa church? Doon na ngayon, December 6. Oh. Hindi na sa venue na pinupuntahan po namin kung sino po yung mga nakarating dito sa Japan po, yung mga galing ng Pilipinas. So, yun, aprobahan po tayo ni Father Joey na dito na natin gawin yung sa church na gawin yung gawain natin. At ipagdasal din po natin, hindi lang po itong December na to yung gawain natin, bagkus buong every time na darating yung gawain natin, maging tuloy-tuloy na. At pumayag si Father Joey na naganapin na sa simbahan talaga ang ating gawain. Wow. Wow, that's such a blessing. This is my first time hearing about this news. Ang galing because it's wow, that's such a blessing, no? Actually, when we first started this 5 years ago, during the pandemic kasi nag-start po itong live streaming thing. Never po napasok sa isip ko na aabot siya sa ibang bansa. Or as in like yung gawain, no, yung prayer meeting, hindi po siya aabot sa ibang bansa. And now na itong mga kasama ko ngayon, lahat sila from Japan. So, it's such this is a testament, no? This is a testament to God's greatness, no? And there's really no excuse. I mean, ngayon na parang every few months pupunta si Brother Jun dyan sa Japan. It's grabe. I don't think, well, at least for me, no. And I'm sure ganoon din si Brother Jun. Maybe naisip ni Brother Jun na it was one of his goals for the community na maging worldwide because of live streaming. You know, dahil sa live streaming naman may internet naman na tayo at kahit sino, they can click on our page, they can view our stream. But to bring the community, no, to Japan and go there himself at to have yung prayer meeting ng Sinoko in Japan, no. This is a testament, no? This is a testament to God's greatness, no, and it's also a testament to Daddy or to Brother Jun's faithfulness, no. He's our head servant. Ngayon, medyo nasa biyahe siya
Kaya okay lang. You know, um, I will do what I can to fill in for him, no? See, Brother Jun is a faithful man. He's a faithful man, and he's a man of God. He's a very, very great man of God. No. So anyway, with that news, no, I'd like to shift into my reflection naman. So actually, it is ano ba yun? It is November 12. Last November 6, I had just defended my thesis paper. No. And that means like after defending my thesis paper, that's all I really have to do. No, I graduate after this. So ibig sabihin patapos na ako ng college. But so I wanted to um, base my reflection on that. I wanted to center my reflection on that because um, I think for me, um, it there was a time where I viewed my sorry if you can hear the sirens outside. I'm sorry. Nakabukas kasi yung bintana. Anyway, um, it was there came a point in time where I really did not want to write my thesis paper. There came a time where I didn't want to do anything at all actually. Ayoko na siyang um, parang super wala talaga yung desire to do it. And it was such a struggle. No? I saw it as a chore instead of something like I have to fulfill. No, imbis na responsibility, I saw it as parang chore na ayoko talaga siyang gawin. Like wala talaga sa puso ko na tatapusin ko to. And I offered many masses. No, I offered many masses for this because I was I knew to myself na kailangan ko siyang tapusin. At I knew to myself na para makagraduate ako, kailangan ko tapusin tong paper na to, no? And it was hard. No? It was very hard, no? Ako personally, I think if my parents are watching, this is their first time hearing about this. If pinapanood niyo po ako, mommy at daddy, no? Sagot ka. Hindi, pero okay lang, natapos naman na namin, no? Pero there came a time where I just didn't want to do it at all. And I had to find God, no? Um, I thank my parents, no? I thank my parents for always asking me kumusta yung thesis and always supporting me. They always support me. Kahit anong sabihin ko. Sometimes it's tough love, sometimes it's something that I want to hear, but I know at the end of the day, they always have good intentions. No, I know my parents are instruments of God toward me. No, they again, even my parents, they're also faithful. No, they are great sons and daughters of God. Um, and so because I offered many masses, no, hindi ko rin inakala sa sarili ko na I would bring myself to go to mass even on weekdays, no. I'm also thankful for yung girlfriend ko. Actually, siya yung nag-aaya to go to mass at to offer these things, no. And so now I'm here, no. I can say that it's a victory. Like maybe it's not as big as a victory as as the community being able to have their prayer meetings in a church in Japan, but I think for me this is another testament of God's goodness to me because hindi niya ako hinayaan. He did not leave me alone, and there is never a time that He leaves me alone. And I have faith in that. No? And so with this story, I'd like to invite all of you to always dapat si Lord ang foundation ng buhay niyo. Because without God, we are nothing. Truly, without God, we are nothing. It will always come to a point na we always have to run back to God. No? And God is just waiting for us. No, hinihintay niya lang tayo with open arms. He's just like this. He's waiting for us with open arms, waiting for us to run to Him. No, so ayun, no, I just wanted to share that story because I thought na maybe it could inspire the viewers na if let's say wala yung puso nyo sa kung ano yung kailangan nyo gawin, no, as adults, no, this is your sign to go and just do it and to ask God to be with you every step of the way. Amen. Sis Pinky, Sis Jackie, who wants to go first? Gusto mo, Sige, Pinky? Ikaw muna. Ako mag-aalala kayo.
Sige, ikaw. Ipakilala ko po sa inyo si Pinky. Okay. Bali, Pinky, mga pang ilang times mo na nagpunta rito ng naka-attend sa prayer, sa gawain natin? Wala siyang absent. Simula umpisa Wala siyang absent. hanggang Okay. Hanggang umpisa, no? So, bali po si Ano? Pinky, siya po yung makikita niyo po, yung Luna, ganon, yung pangalan ng Facebook niya. Bali siya po yung member po namin, isa sa mga member namin na, Pinky, ikaw na magkwento kung tinanong kita, Pinky, di ba, na kasi one time, tinabihan niya po ako sa tabi ko, tapos sabi niya sa akin, She, may tatanong, matagal ko nang gustong itanong sa'yo to. Sabi ko ganon. Sabi niya sa akin, bakit sa dinami-dami mong kaibigan, bakit isa ako sa tinawagan mo? At para maka-atin sa ganito. Sabi ko, hindi ko rin alam. Tapos, siya na po ang magre-reveal. Bakit mo nga sa akin tinanong yan, Pinky? Sige lang, go na. Okay na, Pinky. kasi matagal na kasi ako naghahanap ng ganito. Tapos, kayo nga, tinawagan mo ako sinat mo ako. Sorry kasi Bisaya ako. hindi, okay lang. Tsaka po, baka po yung mga listener natin, nagtataka kayo kung bakit ganyan po siya magsalita. Si Pinky po, kaibigan po namin siya, nasa lumang buhay pa namin. Siya po yung 3 buwan po siyang nakomatos. Yung habang comatose po siya po yung bali that time nagdadalang tao rin po siya, bali yung kwento mo na, Pinky, that time. Hindi ako makakwenta Sister Chi, ikwento mo. Slight 5 lang. months po ako, yes, Mm. na inatake po ako ng high blood, brain aneurysm, pumatos ng 3 years. 3 years pala? 3 years? 3 months! 3 months, oo. 3 years. Okay. Tapos, sabi ng doktor sa asawa ko kasi kumatos nga ako, di ba? Sabi ng doktor, yung baby mo baka mamatay sa suyoy ba na kusuri? Ano yung suyoy? Gamot. Malakas na gamot. Malakas na gamot, Oo. okay. Yan daw ako ng malakas ng gamot. Baka daw yung bata matunaw. Kaya posible daw mamatay yung bata. Sabi ng doktor. Tapos yung bata, alam mo ba? Kapit na kapit. Mm-mm. Talagang Bali- gusto talaga pabuhay. Bali yung talaga ni Lord sa'yo yun. Bali yung anak ko ngayon ni Pinky, nako, malaki pa sa kanya. At napakalusog. Ang ano po kasi dito, yung tuwan-tuwa si Pinky that time, habang in-invite ko po siya at hindi rin, bigla na lang po pumasok sa isip ko na i-invite kita that time, Pinky, ng gawain natin. Alam niyo po, hindi po siya nagdalawang isip. Sabi niya, gusto ko, alam mo ba siya, naikwento na lang niya sa akin na matagal na akong naghahanap ng gawain. Kaya sabi niya, napaka-bless ko. Tapos, yan, imagine niyo, at tuwing may gawain, wala pong absent si Pinky. At sabi niya sa akin, bigla na naman pong pumasok sa isip at tinawagan ko si Brother Jun nung nakaraan lang po, few days ago. Sabi ko, Brother Jun, hindi po ba maganda na isali natin si Pinky sa gaano natin? Dahil minsan, wala rin si Jackie, di ba? Alam mo naman, na atas pwede rin po pagdating ng baka ako naman po yung wala. At least, lagi pong may matitirang dalawa na kasama ni Brother Jun, di ba? Kaya naisip ko po, sasabi ni Pinky, nahiya siya, kaya lang hinadlangan na naman tayo, hindi natin naisama si Brother Jun, pero laging may kapalit at nandiyan naman si Brother Kyle. Na blessed pa rin tayo. Tapos yun nga, Si Brother ba anak ni Brother June?
Apo siya ni Brother June. Pinky. Ah, okay. Ay, yung anak ni Brother Ryan. Ni Brother Kanila. Ryan. Tsaka ni Brother and Sister Laika. Na-meet mo na siya, di ba? Oo, yun. Siya yung anak siya ni Brother Ryan. Tapos, tuwan-tuwa si Pinky kasi, yun nga, iyak siya nang iyak sa akin na ang tagal-tagal ko nang naghahanap ng community. Sabi niya, brother and sisters, na natagpuan niya na raw yung hinahanap niya ni Pinky. Yun nga, sabi niya kasi tuwan-tuwa siya that time at tinabihan niya pa ako na, alam mo, napaka-bless ko dahil matagal na akong naghahanap ng community na ganito. Ayun po, yun yung, kaya sabi ko kay Pinky at wag po kayo magtataka kung ganyan po yung pananalita niya kasi nakomatos po siya so yung pananalita niya po ay medyo at lagi niyang inaano na Bisaya daw siya. Okay lang yung Pinky, wag ka mag-alala. Kami ang mag-aidin para sa'yo. Maiintindihan nila yan. Yun lang naman. Siguro sa next week mas ma-handle tayo at natin na kung paano natin. Total, hindi naman po ito yung una at huli na makakasama natin si Pinky. Marami pang pagkakataon na i-share niya ng mas maayos at malinaw kapag nandito na siguro si Brother June at mag-guide niya tayo. Amen. Kasi, sabi Pinky, i-share mo kung simula nang naging member ka ng Sino Ako Family, yung mga pagbabago sa buhay mo i-share. Kung may Hindi ka na nakikipag-away, di ba? Isa pa yun. Nagpo-post ako lagi sa Facebook kasi may hate talaga ako eh. Pero alam mo ba, natutunan ko siyang patawarin. Amen. Grabe. Kasi ang sakit ng ginawa sa akin. Tapos nakikipag-away ka kamo sa Facebook, tapos binlock mo si Brother June kasi nakita niya. Sir John, kasi nahihiya ako. pero at least hindi na tulad ng dati, di ba? At least may takot na si Pinky. Kasi dati nga nakikita namin siya sa Facebook. Minsan may nakakaaway siya sa Facebook. Minsan binlock pa nga daw niya si Brother Jong kasi nakikita yung mga yung mga post niya. Pero nung yun na, naging Sino Ako Family member ka na. Ayun. Hindi naman yung nabawasan na Pinky kasi alam mo na may takot ka na, tsaka alam mo na hindi maganda, di ba? Ayun, kaya natutuwa ako kay Pinky pag nakikita ko siya. Tapos, di ba, yan, minsan tinitext ko siya, Pinky, ano yon? Pero sinasabi niya sa akin na, oo nga, hindi maganda yon. Kaya yon, no, Pinky, no, kasi sa buhay natin, kasi pag hindi natin kilala si Lord sa buhay natin, di ba? Maliligaw tayo ng landas. Hindi natin alam kung ano yung tama yung mali, di ba? At ako din dati, ganun din ako minsan may kaaway ako sa Facebook, talagang inaano ko pa siya eh. Ina-add ko pa siya para makita niya yung niya eh. Yung mga post ko. Pero ngayon hindi na kasi si Lord kasi pag nakilala na natin si Lord sa buhay natin, alam nating mali yun, alam nating magagalit si Lord, kaya hindi na natin gagawin. Kaya yung mga post natin, puro na nga sa mga tungkol kay Lord, di ba? Yung mga post natin, kaya si Pinky yan, sa susunod ang mga ipopost rin niya yung mga tungkol kay Lord. Di ba? Kaya nakakatuwa si Pinky kasi hindi niyo po alam na nagkakilala kami ni Pinky, saglit lang na Pinky nung yung asawa ko nag-bike sa inyo, di ba? Napakagandang babae po niyan talaga, as in, napakaganda ng umaano yan rumarangking yan sa pinagtatrabaho niya dati po namin buhay. Napakaganda po talaga ni Pinky dati, as in, talagang kaya nung nabalitaan po namin na inatake po siya, yun, sobrang nag-alala po kami sa kanya. Kaya tas nung nakita namin siya na parang, syempre, pag nagkasakit ka, di po ba, tapos nakomato siya, ganyan. Siyempre, mag-iiba po talaga yung mo, pati yung pananalita niya talagang nadamay po talaga. Pero praise God kasi, talagang binless siya ni God kasi tingnan mo yung anak niya, lumaki ng ganong katangkad, tapos napakabibong bata, napakagwapong bata. Talagang praise God talaga ni Pinky, na binless siya ni God ng napakagwapong bata, di ba, Pinky?
Hindi lang Nakabless yun, ka rin kasi ang pogi-pogi ng asawa mo. Jack, Na mabait hindi lang pa. yun, no. Jack, hindi lang yun. Napaka-supportive ng asawa niya. Every may Oo, gawa, diba? darating. Talaga po, sa totoo lang po, si Pinky pa yung nangunguna pa sa first. Sa Oo, gawa. sobra. Sobrang agad po nilang Napaka-bless po ginawa. namin. Kami naman po lahat, tayo po lahat, bless po tayo ni Lord. Pero siya si Pinky sa talagang binless po ni Lord. Tingnan nyo, binigyan po siya ng pangalawang buhay, tapos binigyan siya ng napakagwapong anak, napakababait na asawa. Yung brain aneurysm ko, sabi ng doktor, pag panganak ko pa daw, meron na yun. Bata ka pa lang, meron na. Oh, may planning na daw ang buhay ko. Sabi niya, sabi ng doktor, maghihintay na lang daw ako kung kailan puputok yung ugat sa Ano yun? ulo. May planning Tapos na yung daw time na yung yun? buhay ko. Kasi yung time na yun, ano tayo, di ba, panggabi tayo ng trabaho, di ba, lagi tayong puyat. No? Lalo ka na, lagi kang puyat. Oh. Lagi pa ako nagtutungit. Sinasama ako ng mga friend ko. Oo, kaya yun. Kaya talagang lalo siyang nag-acute. Naano siya para wala akong tulog, di ba, Zoto? At saka, lagi akong nananalo sa tungit. Ngayon, nagtatongit ka pa ba? Hindi, Huwag na. Okay na Hindi. magtongit, Pinky, pag basta babalatuan mo ko. Hindi, biro lang. yung tungit namin, piso lang yung patad. Piso. Pero huwag ka na magtutongit, ha? Magagalit si Lord. Hindi mo ba naisip, Pinky, na yun nga, hindi mo naisip na, di ba, lahat ng bagay, naikwento mo naman sa akin, di ba? Bali, tinabihan niya rin ako noon, tapos iyak siya na iyak. Na sinabi niya, sa tingin ko may dahilan si God kung bakit nangyari sa akin to. Kaya ako niya. Pero sinabi niya rin po na hindi daw po siya nagsi-self-pity na hindi niya sinisi si Lord. Paano mo kinuwento yon, Pinky, that time? Kwento mo ulit. Nakalimutan. Bali, that time, kinuwento po ni Pinky sa akin. Sabi ko, yung alam mo, sabi niya, She, kasi yun, ang pangalan ko po rito, ang screen name ko po rito is Mickey. Sabi niya, alam mo, Mickey, nangyari sa akin to, ni minsan hindi ko sinisisigad, sabi niya sa akin. Kung naalala mo, Pinky, sinabi po sa akin ni Pinky na, kung titignan mo, baka may dahilan si God, baka kung bakit nangyari sa akin to. Kasi, hindi natin masabi, Pinky, alam na alam ng lahat ng tiga-Gifu na hindi na po niya maikakaila. Number 1 po si Pinky dito sa at sobra pong famous niya dito sa Ogaki na masasabi po na sobrang siya po yung number 1. Tapos, yun, hindi natin masabi kung ano yung kung nandun ka pa rin at namamayagpag sa alam naman natin ng lahat, nandyan ang regalo, nandyan ang tukso, anything, maraming tukso. At sinabi niya sa akin, po, Alam mo ba, nakalimutan ko yung life ko ba? Para akong na-overwhelmed sa mga regalo, sa pera, nakalimutan. Pero minsan, tumatawag ako kay God, kaya lang, nakalimutan ko talaga siya. Dahil sa mga gifts, sa mga pera, sa well-known. Kaya siguro yun. yan, yun Pinalabit po. ka ni Lord, no? Kaya yun yung kinuwento dati ni Pinky na tinabihan niya ako. Pero na, ang binigyan pa ako ng second life. Yun. Binigyan pa ako ng family. At ito po ang maganda po doon at malalaman ninyo na isa sa kinuwento ni Pinky. Alam mo ba, Mickey? Ako po yun, si Mickey. Screen name ko po dito sa Japan. Na baliktad ang nangyari sa akin kung kailan ako nakomatos at
nagkaroon ng ganitong sakit, na ganito ang itsura ko, saka ako pinakasalan ng asawa ko. Yun po yung kinukwento niya at sabi niya na sobrang blessed daw siya kasi nakilala niya raw, nagkaroon daw siya ng second family. Tayo nga daw po yun, ang Sinaco family. Kaya tuwan-tuwa po yan si pag every time na nandito si Brother Jun at after ng prayer meeting at gawain natin, si Pinky nakabuntot yan kay Brother Jun palagi. Pinapatawa si Brother Jun palagi. Pinapatawa si Brother Jun. Kaya nga, alam niyo naman yung kwento ni Brother Jun na lagi niyang kinukwento na sobrang blessed siya pag galing niya ng Japan. Yung kaligayahan daw niya. Alam ko naman po na mas ganun din naman sa Pilipinas na blessed din siya na kasama niya kayo. Siguro meron siyang special na hindi siya lang po nakakaalam nun kung ano po yun. Kaya niya po nasasabi yun. Amen. Ikaw naman, Jack. Ayun, napaka-bless niyo, Amen. Sister Pinky, no? Kasi sa kabila ng mga nangyari sa kanya, di ba, hindi niya sinisi si Lord. Bagkos, mas lalo pa siya ngayon lumapit kay Lord, di ba? Kaya natutuwa kami para sa iyo, Pinky. Saka mas lalo pa tayong lumapit kay Lord. Yan, hindi lang sa may problema tayo o wala, di ba? Kahit na may problema tayo, kahit wala tayong problema, manatili tayong manalangin sa Kanya, palagi tayong mag-pray sa Kanya. May kailangan man tayo o wala, yun lang. Ayun pala share ko si Sister She, kasi nung Sunday, di ba, nagsimba ako, di ba, natutuwa ko kay Father Joey. Kasi sa uga siya ay sa taga-Migahari sa amin, di ba? Tapos nung last na misa, tapos nung di ba palakad na pa siya sa labas, sinalubong ko siya, nag-bless ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, Father Joey, sabi ko ano ba yung magjajama? Ano yung magjajama siya? Yung mag-ano po Storbo. Makikistorbo po kami next month sa simbahan nyo, Father. Sabi niya gano'n. Sabi niya, oo, sabi niya gano'n. Natutuwa nga daw siya, sabi niya, na tayo doon, na doon tayo mag-ES2S. Ayun lang po, thank you. Praise God. Praise ka, ang bilis na. Mabilis ako kasi lagi po ako may lakad. So, Kaya mabilis po talaga ako magsalita. Tinatapos ko po agad. So, we all have our different stories. So Pinky is yet again another testament, to God's greatness. We all should be like that. No, we all should look for God's family. No? Long to be a part of God's family and long to be a good daughter of God, sons and daughters of God. It's parang may point in my life, may punto sa buhay ko na parang I didn't want to do anything in relation to Catholic practices. I didn't want to pray. I didn't want to go to mass. But I did. Pero alam mo yun, parang iba pa rin yung gugustuhin mo no? Because, God grants us the Holy Spirit for us to desire these things, for us to desire Him. But there came a point in my life where I felt like everything was so dry, no? And sakto lagi yung timing ni God, no? Kay si Brother Ryan, no? Si Brother Ryan kasi, there were times before, and even ngayon, no? He gathers me and my siblings, so sila Lucas, si Cholo, and si Bree, yung apat kasi kami magkakapatid. If you don't already know that, he'll gather us around and he'll just talk to us, no? He'll talk to us and then he'll preach to us, and then more times than not, more times than hindi, laging sakto yung whatever I need to hear from God. Brother Ryan tells me, no? There was a time where, yun nga, I didn't want to do anything. Ayoko magsimba, ayoko rin magdasal. As in, hindi ko siya iniisip na ayoko, pero hindi ko siya nagagawa sa dami kong ginagawa. And nawawala siya sa buhay ko. Nawawala siya sa routine ko. And that was my excuse to myself, no? Yun yung justification ko para sa sarili ko na, kasi dami kong ginagawa. Kasi may klase ako. Kasi blah, blah, blah. Maraming excuses.
Yeah, exactly. Yeah, excuses. And sabi ni may there maybe siguro dalawang beses, tatlong beses na um Brother Ryan would tell me two things, no, to tell of us, would tell all of us, no, me and my siblings, no. One na um okay lang na makaramdam ng ganito na it's not medyo yung puso mo wala kang zeal, you don't have the fire in you to pray. Actually, there is more merit in that na kahit hindi mo ramdam yung desire to pray, you still pray. God wants that, no. And that is important, no. Um Kasi ako personally yung I think it is my pride that gets in the way na parang kasi ayoko magdasal, iisipin ko na magugustuhan ba ni Lord to na nagdadasal ako kahit ayaw ko magdasal? Hindi ba dapat gugustuhin ko? And so when I heard that na parang mas mas may eh, how do you say this? There's more merit and there's more grace when I pray na most especially pag ayoko. Most especially pag tinatamad ako at most especially kunwari pag gabi, mag-grocery kami ng family namin. Siguro mga 9 p.m. din yun. Minsan. Madalas kasi I'm awake until like past midnight. Natutulog ako mga 12 or 1 a.m. But there was a time where naging maayos yung body clock ko. And so pag nagdadasal kami sa labas, inaantok ako. I mean, aminado ako dun. Inaantok Oo, talaga totoo ako. yun. Naranasan ko rin yan. Yes, exactly, 'di ba? So, dahil doon, no, yun nga, even during the times that we're praying and napapansin ni Brother Ryan at ni Sister Laika na may inaantok sa amin, sasabihin nila na, we know that you're sleepy, but even so, fight and pray. So, it's even in those moments na mahina tayo, no, na parang kinakain tayo ng katawan natin na parang ayaw na natin magdasal or ayaw na natin gumawa ng kahit anong kailangan natin gawin, ayaw natin magsimba. Pag ginagawa natin, no, if we fight and if we do it, kahit gawin natin yan na kahit tinatamad tayo, Gawin pa God rin. is pleased. Yes, God is pleased, no. And so I'd like to also, relate that with Sis Pinky, no. Her story is such an inspiring one, no. We can all learn from her story, no. She was in a coma for 3 months. Tapos tayong mga ako personally maybe for me, no. For all of us or for some of us or most of us that are healthy, we don't have an excuse. We really do not have an excuse. It's pag gumapa tayo ng excuse kay Lord, parang we're such sorry of human beings. Grabe. I don't know what to say. Like I'm at a loss for words right now. I'm struggling to find words to really express what I want to say, no. But with Sis Pinky being here, she's a testament, no. With yung community natin being like extending over to Japan, tapos yung prayer meeting natin, magagawa natin in a parish, no. With everything that's happening, no, with all the good things that are happening, it's hard to question God, no. But also like when it comes to things na parang nagiging inconvenient sa atin, it's easy to question God. But with all these testimonies that come to our lives, no, with all these stories, it becomes harder, no. Which is good, no. Dapat hindi naman we shouldn't question God, no, because whatever happens is God's will, no. So all of us are here, no, sharing our own testimony, sharing our stories, testifying for God, no, and His goodness. So with all these stories, I'd like to ask all of you, the viewers, also to share the Facebook stream, to share this live stream. That's our way of evangelizing, no. Siguro hindi natin namamalayan if we share this Facebook stream. Siguro someone will encounter the stream and someone will hear our stories, no. After the stream is finished naman, nagiging video naman siya and napapanood pa rin naman yung stream kahit hindi na tayo live. So let's share the live stream. Let's do our part, no? Evangelize and spread the word of God. So yun lang. Amen. Amen. Anyone Amen. else want to share something before we go Ayun. offline? Yes,
ako na lang, tawag dito, alam ko rin po yung nararamdaman nyo, Brother Kyle, kasi minsan, may time, ewan ko, no, bakit po ganun kasi minsan, di naman po palagi, may time lang na, pag umaga kasi pagkagising ko, magpapasalamat lang ako, thank you Lord sa umaga ito. Pero may gusto pa akong sabihin, kaya lang tinatamad ako. Bakit ganun? Wala ka namang gagawin. Hindi ka naman, di ba? Kahit sa isip mo lang na, thank you Lord, may sasabihin ka pa, bakit kakatama rin pa kaya? May time akong ganyan minsan, pero paggabi kasi, siyempre alive na pagpapasok na ako ng trabaho, kailangan ko talaga yung suporta ni Lord na, Lord, bahala na po kayong ngayong araw na. Pero pag umaga kasi minsan, dinaantok pa. Ay, Tama hindi na lang yung tinatawag na pero laban. actually, hindi maganda, no? Kailangan talaga, pag umaga palang talaga, mag-praise na tayo kay Lord, no? Wag nyo na akong gayahin na minsan kami ni Brother Kyle minsan na wala ka namang gagawin, hindi mo naman, di ba? Bibig lang naman ang gagalaw sa'yo, yung utak mo lang, papasalamat kay Lord, bakit natin kakatamaran pa? Ayun lang po, Brother Kyle. Ayun, Sister Shea lang po, and Sister Pinky. Okay. Anyone else? Sis Picky? Okay na ako siguro. Bali, sa susunod to be continue natin yung kwento natin about kay Pinky. At ngayon nga po, i-enjoy po natin at bigla ko rin pong naisip kasi at kinonvince pinaisip ni Lord, I think, na siguro na isama natin at isali natin si Pinky dito. At sinabi ko nga kay Brother Jude, yun, na-aprobahan naman niya at binigyan niya ng approval na sa tingin ko po at pinaisip sa akin ni Lord na maisali at para maka-inspired po tayo. Una, marami pang hate na nag-aalangan pa Minsan, first time kong hindi na ano yung Okay lang yun. Sanay ka rin. Lahat naman kami nagsimula sa ganyan. But anyway, sa tingin ko, mas matagal pa po natin makakasama si Pinky kasi nga, tulad ng sinabi ko rin kay Pinky, wala naman siyang ginagawa sa bahay nila. Di ba? Kaya, sama-sama po natin na i-welcome si Pinky sa live stream. At yun nga, tuwing Wednesday po na makakasama na po natin si Sister Pinky. Yun lang po, Brother Kyle. Okay, welcome, no, Sis Pinky. We're glad to have you here. Thank you for sharing your story, and we look forward to more of your inspiring stories all throughout your stay here.